Mr. President, meron po tayong batas, itong Republic Act 11650, na kung tawagin po natin ay Act Instituting a Policy of Inclusion and Services for Learners with Disabilities in support of inclusive education. Sang-ayon po sa Section 13 itong batas na ito, Mr. President, ito po ay naglalaman ng program support budget na kung babasahin po natin ay ganito po ang nakasulat dito. To ensure the institutionalization of services for learners with disabilities, a PSB, meaning to say program support budget for learners shall be included as a line item in the general appropriations of the DepEd. I'd like to find out, Mr. President, dito po sa ating pinag-uusapan o kinukonsider na 2026 budget, particularly on DepEd, meron po bang line item ang PSB, Mr. President? Sang-ayon po sa itinatakda ng batas na ito. I'm gonna look into it, Mr. President. Right now, I'm not aware of that line item in our NEP, Mr. President, but I'll going to look into it, Mr. President. Kasi po, Mr. President, napansin ang representasyon na ito na meron po tayong budget for learning materials for learners with disabilities, pero wala pong specific line item allocation, halimbawa, doon sa child fine system. Ito po ay napaka-importante, Mr. President, kasi kung wala naman itong child fine system, hindi rin po natin malulocate o ma-identify kung ilan po yung mga mag-aaral natin na merong disabilities sa buong bansa, kung nasa ang eskwela po sila. At hindi rin po natin malalaman kung ilan ang mga naka-enroll sa mga eskwelahan. So mahihirapan po tayo kahit na alam natin na napaka-importanting masuportahan po natin lahat. Ngunit kung hindi naman po natin alam kung sino-sino sila at kung nasaan sila, sapagkat wala nga pong line item na nakalagay sa budget, ito naman po itinatadhana ng batas, mahirapan po tayo, Mr. President. This representation tried since last week to inquire from the LBRMO kung talaga pong nakapaglagay ang DepEd ng line item ayon po sa itinatadhana ng batas. Ngunit hanggang ngayon po ay mukhang sila'y nahihirapan din na tingnan mula sa DepEd. Parang wala nga po, Mr. President. Mr. President, meron po. Well, ito pala, DepEd budget 100 million pesos for 2026 sa NEP, Provision of Learning Resources for Learners with Disabilities. Sa NEP po yun, Mr. President. Kung titignan po ninyo sa HGAB na wala po yun, yun po yung hinahanap natin. Ayun, na magic. At ang nakikita po nating malinaw, materialis po for learners for disabilities. Maliwanag po yun. Ngunit kung ang pag-uusapan natin para malocate po natin, nasaan po lahat ang mga mag-aaral po nating may disabilities, wala po tayong magagamit na pantustos dyan sapagkat wala po yung child fine system. Hindi lamang po yun, Mr. President, sana'y nagkakamali po ako, pero wala rin po yung hiring of specialists for diagnosis and assessment of LWDs and the prescription of appropriate intervention. Sana nagkakamali din po ako, Mr. President, na wala din po yung to defray expenses in the delivery of related services is stated in Section 4P. Ito nga po yung sa transportation and various developmental, corrective and other support services for student with disabilities. Mr. President, kung wala po ang line item na ito na napaka-importante, kahit na po magsama-sama tayong lahat dito, ipahayag natin ang ating interest na tulungan ang ating mga mag-aaral na may disabilities, ngunit may kakulangan po sapagkat na maring kaligtaan po. Napaka-importante po ng line item na ito. Mr. President, kaya ko lamang po sinubukan na maalaman talaga. Sana po ay makita na po natin. Kahit na po tapos na yung
individual amendments, Mr. President, siguro po ay ang representasyong ito isusulat sa ating chairman para sa ganon makahanap pa po tayo ng fiscal space. Nakita ko po kasi yung opisina po ng PCO na nagka-doble-doble po yung paglalagay po nila ng gastusin tungkol sa pag-uos natin ng ASEAN. Binabala ko po na meron po akong dinrap na sulat, baka sakaling doon po natin makita. Kung sakasakaling, ito pong tatlong items na ito ay talagang hindi na ilagay na line item sa ating GAA na kinukonsider for 2026, Mr. President. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Mr. President, I would like to thank the Senator from Tarlac for raising that issue, and I promise, Mr. President, to my colleagues that after this, I would confer with the chairman, committee chair sa Public Health at saka sa DSWD as well as Finance Committee Chair para pag-usapan ito yung mga budget na karapat-dapat para matugunan itong mga pinag-usapan natin dito. Tulad sinabi nga ni Senator Marcoleta na walang saysay itong pinag-usapan natin paano tayo susuporta dito sa mga magagandang programa natin pamalaan kung nawawala naman daw yung budget at wala naman daw sa NEP. Correct me if I'm wrong. So that has to be addressed right away. Thank you for that. For being a keen observant on that matter, the good senator from Tarlac. Maraming salamat po, Mr. President. Senator Joel Villanueva is recognized. Thank you, Mr. President, distinguished colleague. May we know if the good gentleman from Isabela and Davao would yield to just some clarificatory questions, Mr. President? Yes, sir. Anytime. Thank you very much, Mr. President. At the onset, may I just put on the record my sincerest thanks and gratitude and put into the records of this August chamber my support to the good gentleman for his passion and dedication to really help our kababayans with special needs. Mr. President, I've been a member of the Senate for quite some time, and I have yet to disclose the fact that this representation is a father of a special kid, Mr. President. This is the first time I'm disclosing it, Mr. President, and I'd like to thank the gentleman for his efforts and his desire to help our children with disabilities, Mr. President. Marami yung kailangan pang gawin. Personal experience, yung hirap, sakripisyo, at yung challenge, Mr. President, to have a special kid, Mr. President. So yung first question ko lang, Mr. President, if the good gentleman is aware of the previously passed law na pinasaho ng Kongreso, yung pong inclusive education, at ano po yung update kung meron man dito para matulungan yung ating kababayan with disability. Ang problema ho kasi lagi, syempre Mr. President, distinguished colleague, yung pondo, but at the same time yung challenge on how they're going to implement the law, Mr. President. I can see for the record the chairman of the Senate Committee on Education nodding his head, because even for example, if you wanted to put up a developmental center in a particular town, Mr. President, doon po sa poblasyon, kunyari, Mr. President, tapos yung mga kababayan po natin ay galing sa iba't ibang barangay, ang lalayo po nila, Mr. President. So hindi naman ho sila lahat makakapunta doon sa isang lugar, no, na ng poblasyon dahil una, wala nga silang pang tricycle patungo ho doon. But at the same time, siguro yung susunod na question ko po, pangalawang question is, gaano yung shortage na tinitignan natin when you talk about occupational therapists, speech therapists, etc., Mr. President? Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Tama po kayo, kulang na kulang po yung mga professionals na para tumugon doon po sa mga pangailangan ng mga children with disabilities, at kulang din po yung budget na nakalaan. In fact, maganda nga po yung during the budget hearing na suggestion is 10,000 per month one time. Kaya sabi ko dapat madagdagan yon. Ang isa sa mga dilema po ng mga parents, problema sa kanilang mga anak na may disability ay yung pong gastos. Hindi lamang po sa therapy, kasi yung therapy sinasagot na po ng PhilHealth. Bukod pa dyan, meron pong budget na inilaan po yung Project Aruga, ang DSWD. Yung pong pamasahe at yung mga galing sa probinsya, kasi wala naman po mga specialized centers na tumutugon po sa pag-care, treat, therapy, and all doon sa mga children with disability. So, pupunta po sila ng Maynila. Now, ang problema po, pagdating sa Maynila, yung iba, halimbawa, bibigyan sila ng 1 week o 2 weeks program na para sila po ay
magpa-therapy, hindi na po tinatapos dahil wala po sila matutuluyan. That's why meron po akong foundation na tinutulungan, yung Little Ark Foundation. Marami po mga kwarto doon na pwedeng tumuloy yung mga bata na may disability after na sila po i-treat sa Children's Hospital, and then kung kinakailangan mag-stay sila doon to 1 week, kompleto po, libre pagkain, libre asikaso, kami and all, kasama yung parents. Yun po yung isa sa mga bagay na mahalaga para sa akin. Kailangan pa natin na marami mga matutuluyan ng mga bata, kasama yung kanilang magulang, yung mga galing probinsya, kapag pumunta na Manila para sa treatment, dahil kulang nga po talaga ang mga centers na tumutugon sa pangangailangan ng mga children with disabilities. Thank you, Mr. President. Mr. President, ang isang napakalaking challenge ay yung pong mga eksperto, doktor na tumitingin sa kanila. Mr. President, this is a personal experience. There are only two, what do you call that, developmental pediatrician, Mr. President, who is well known in the country, in the Philippines. It's Dr. Dimalanta of St. Luke's and Dr. Reyes of Makati Med, Mr. President. Only two, Mr. President. Pagka ho kayo ay hihingi ng appointment sa kanila, Mr. President, it takes about a year. 1 year, Mr. President, bago ka makakuha ng appointment. Kasi hindi po pwede yan na anytime kung ilan yung bata na titignan po nila, pwede. Hindi po eh. Ano yan, mayroon pong science na hindi nila pwedeng tignan kahit ilang bata na gusto nilang tignan. Dalawa lang po, uulitin ko, dalawa lang ho yung kakilala ko at talagang 1 taon bago kayo makakuha ng appointment. Doktor po yun, Mr. President. Assessment pa lang, Mr. President. Marami yung mga bata sa Pilipinas hindi na-assess that they're in the sphere of autism. Kaya ho napakalaking bagay nung autism awareness dahil akala nung iba ang autism ay sakit. Akala nung iba pag may autism hindi na mapapakinabangan. May mga magulang ho sa probinsya na nababalitaan natin, kinukulong po yung anak, pinapadlock. Hindi ho pinapalabas ng bahay. Ang next po, Mr. President, is yung mga occupational therapists. Occupational therapists, Mr. President, in my own experience and just to research yung magagaling na occupational therapists, halos ho yung mga magagaling na occupational therapists nasa abroad na, Mr. President, dahil mas mataas yung sweldo doon at mas maganda yung magiging buhay nila kung sa ibang bansa. Hindi ko alam, Mr. President, if the gentleman would have a data as to how much or how many therapists we have, occupational therapists. Now you go to another thing, Mr. President, speech therapists, Mr. President. Napaka-konti din po, Mr. President. Hindi ko po alam kung we have been doing our part every year to increase the number of speech therapists. Ganun din ho yung problema. So, Mr. President, I don't know if the gentleman can answer my question kung ngayon po may update po ba siya or anything na ilan ho yung shortage ng occupational therapists, ilan yung shortage ng speech therapists, at dun po sa pinapanukala ng ating kaibigan, Senator Raffy Tulfo, paano ho ito tutugunan? Ito pong shortage ng ating human resources ng pamahalaan, ng gobyerno para tugunan at i-address ang problema at challenges that we are facing in so far as special needs is concerned, sir. Thank you, Mr. President, for that very excellent observation. Tama ka talaga, tumpak na kulang tayo sa mga expert pediatrician na tumutugon po sa mga bata with special needs tulad ng mga children with disabilities. In fact, nabanggit mo, meron 2 na pediatrician na buwan bago ka makapag-appointment sa kanila. Pero meron naman din po sa Children's Hospital, sa mga ibang ospital, hindi naman siguro kasing galing nung nabanggit niyong 2 expert pediatricians. Meron pa rin naman siguro, meron naman tayo sa Children's Hospital and other hospitals. Kaya nga lang po, medyo may kamahalan at yung problema ay yung challenges ay pagpunta doon at pamasahe at pag-stay. Now, shortages, yes, you're right. Meron po. At again, tama rin po kayo na imbis na pakinabangan natin yung mga magagaling natin, mga pediatricians, mga physical therapists, occupational therapists, they tend to go abroad as opposed to staying here. Kasi nga po, mas malaking ang bayad dun sa abroad at hindi po competitive yung salary na kukuha nila dito. That's why pupunta sa ibang bansa. So that is something na dapat magkaroon ng programa ang ating pamahalaan para tugunan yung issue yan na kung paano ma-hold natin yung mga experts, mga pediatricians na para makadagdag tulong sa pangangailangan ng mga children with disabilities. Mr. President. Thank you, Mr. President. Let me just end by saying I am in full support of the measure that our good colleague is pushing.
it is also important to again emphasize the need for us policymakers to look into this, the need to address the shortage of experts, developmental pediatricians, therapists, occupational therapists, speech therapists, etc., Mr. President, because this is very important, Mr. President. Yung mga kabataan natin, sinasabing pag-asa ng ating bayan, sabi ni Dr. Jose Rizal ng ating pambansang bayani, at naniniwala po tayo na yung mga kabataan ay hindi lang pag-asa ng bayan, kung hindi sila po yung may-ari ng kinabukasan. At tayo po bilang mga policymakers, I hope, Mr. President, that we can do better, Mr. President, for the next generation. And again, I thank the good gentleman from Isabela and Davao for this opportunity. Maraming salamat po, Ginong Puno. Thank you. Thank you, Mr. President. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Ako po'y sumusuporta sa atin pong kapatid na senador, Senator Raffy Tulfo, sapagkat ito pong patungkol po sa mga special children. Ito po'y pinag-aralan po natin ng matagal dahil sila po ay kasama po doon sa tinatawag natin na meron pong mga epilepsy, meron pong ADHD, mga cerebral palsy. Yan po ay matagal po natin yung pinag-aralan at ito po talaga ay nangangailangan ng atensyon. Nangangailangan po ito ng pag-aaral pa kung ano po yung mga tamang medisina din na dapat pong ibigay sa kanila. Kaya ito po yung napakagandang pangmumulat po sa ating lahat sapagkat ito po talaga sa panahon na ito, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, lalo na po sa mga progresibong bansa. Meron na pong mga pag-aaral dito kung paano po ito haharapin. Kaya maraming salamat po sa inyo, Idol. Mabuhay po. Thank you.